Como é? Pop up. The glass? Charlie, phone number? 885. Hey, kamusta kayo mga kaibigan ko? Ngayon magpapalit tayo ng reservoir o itong tinatawag na expansion tank. Dito na-store ang ilan sa mga coolant ng inyong sasakyan. Iba-iba ang size nila, iba-iba ang lokasyon sa particular na to. Nasa harap siya ng sasakyan. At ito kailangan palitan dahil nakita namin ng leak. Nakita ko yung leak ay nandito sa dugtungan ng hose, yung return hose. At kung tapos na siya ay ibinabalik niya dito ulit sa tanke, dito sa reservoir ang excess na coolant. Kaya importante ito. Ito nga may sira siya dito sa bungad na napag-alaman na ng mga mekaniko na very brittle, vulnerable ito, very brittle itong mga dugsungan na to. Hindi dati yan ang kaso ng ibang ng mga sakyan, pero iba-ibang manufacturer, iba-ibang mga gumagawa, at minsan they cut cost, and ito yung mga resulta nun. Umpisa na natin. Ang mga tools kong gagamitin ay simple lang. Ito. Gagamitin natin ang flashlight dahil ako ay matanda ng mata. Magnetized to, pero nasa ibabaw siya ng housing ng makina, kaya wala siyang tama na siguro to. Wala siyang metal na kinakabitan. Siguraduhin lang na malamig ang bago nyo gawin ang operasyon na to, or even pag bubukas ng cap ng lid na ito, dahil ito ay garantisadong sasabog yung steam kasi under pressure ito kaya hindi sa marinig yung hiss. Sa particular to walang hiss dahil malamig na yung makina. Warm siya pero malamig. Tabi natin to ngayon. Yeah, you know what, ikikip natin siya dito. Tapos ito nga ang tools na gagamitin ko. Alam kong yung window dito maliit lang, hindi kasya yung mukha ko kasi gusto kong makuha itong hose na to sa angulo. Luma yung camera ko, kaya pagpasensyahan nyo na. Special na tools ito sa mga makikipot na mga pagtanggal o pag-loosen ng clamp, tulad nito. May clamp ay pwede ang regular na pliers, walang problema. Mas maganda yung mga channel locks, mas mabisa din yun. Pero binili ko to many years ago dahil nagpapalit ako ng mga radiator noon, at yung Impala SS, very tricky ang pagpapalit noon ng kanyang radiator, mga hoses niya. At minabuti kong kumuha ito sa Princess Auto. Maybe back then it was 20 something, maybe ngayon expect another $10 na mas mahal, maybe 30, even 40, we don't know. I don't know this economy now. Muna sa lahat ng gagawin natin, ito nga pala, pliers just in case, pero mukhang hindi ko magagamit to. Tingnan natin, ilagay lang natin siya dito. Huwag nyo kalimutan, may mga parts kung saan nyo ilalagay mga parts ninyo. May kwento ko sa inyo na pumunta ako ng Ottawa. Pumunta kami ng Ottawa, dala namin yung si Caprice. The day before na mag long drive kami, nag-oil change ako. Nakalimutan ko na nandun yung dito sa harapan yung mga tools ko, and very nice tools. Those are classic 50s tools, yung mga gray. I don't know kung alam nyo yung pabila kayo sa gray brand, and beautiful na mga tools. Ngayon ay wala na. Akala namin nagtatanggalan na sa daan yung Caprice, and ang mga pyesa akala namin nagtatanggalan na, yun pala naiwan ko yung mga parts ko doon na doon. At kapag nalalaglag,
sa freeway. Sayang. Okay. Ito ay special na tools pang pry ng pang pry ng susuot nyo dito yung botones, yung pin, and then ipapry nyo para umangat. Very cool. I'll show you. Dahil isa sa mga botones na to ay nandito, slip nyo lang, and ayun, ha! Ito ang sinasabi ko eh. Ito siya. I think kailangan kong i-turn muna. Well, yep. Pinakang kita nyo itong inyong lingkod ha. Pinray ko siya dito, diba? Come on, focus. Nung pinray ko, dapat pala dito ko siya yung kinuha. Meron pang isang layer. Mata ko eh, I'm blind here. May isa pa siyang layer, trust me. May isa pa siyang layer na yun ang dapat yung ipapry. Yung layer na ito. There, that layer. Kita nyo ba? See that layer? Yung dapat yung ipapry ninyo para ito matanggal. Hindi itong mismong ikalawang layer, kaya nahirapan ako. Alright, back to the program. Ngayon, I can reach that now. Kasi na kayo magulo yung aking presentasyon kasi nasa isip ko yung memory nung memory nitong phone. It just clamps, it clamps, tapos press nyo to, and it stays in place once na malaki nyo siya. Tapos nakita ninyo to, brittle na siya. Ito dito nagsasanhi, dito nagmumula yung leak. It's just coming apart. Talagang literally para siyang popcorn. Come on, focus. There. Kaya hindi maganda yung quality niya. Sure na natulo yung may kulang siya eh, so kailangan hindi ninyo ano ba ito tapos ito ay napakadali lang tanggalin. I hope makikita ninyo yun ang clamp. At tapos 10mm 10mm okay, this way.
maybe tatanggalin ko pa itong isa. Kailangan ko lang yung surface, hindi yung buong. There, ito ang tama. Okay. Para meron akong room, tatanggal ko ang as one bolt. Okay, ready na siya. At 11 minutes. Panoorin nyo yung gagawin ko. Medyo tricky to. Hindi kailangan mag-spill ang coolant dahil bawal yun pag i-spill ninyo sa town. Sa kalsada kasi mapupunta sa lake. Ngayon, I'll just twist this. Mag-twist ninyo. Then natanggal nyo na yung lock. Come on, no. Now, ito, alright, I made a mess there. Ito ang ating coolant reservoir. Okay, ito yung kanyang pressure release dito. Kailangan nating huwag magtumulo. Tumutulo ng konti, tumulo ng marami ron. Pero hanggat hindi, we'll try to save. We'll try to put something katulad ng basahan or planggana. Ito yung ating ipapalit. Ito yung galing sa aming you could say parang junkyard na mga parts. Used na to obviously. Tinanggal ito. Sila na nagtanggal, hindi ako. Sa lumang Buick Encore. Same age, same year, 2015. Hindi ito nagkakalayo sa presyo ng mga nandun sa online. Ang reason ko ba't kinuha namin doon ay well, kailangan lang talaga eh. I know mayroong one day delivery sa mga online, pero ako pa rin yung tao na hindi pa rin komportableng umorder sa hindi sa hindi komportableng umorder. Lagi kong prefer hindi umorder sa online. May times tala tuwing Pasko at iba mga gamit ko, damit ko bino-order. May mga pagkakataon na kadalasan hindi eh. Ito siya, may warranty to of course, 90 days, parang ganon. Kaya there you go. There you go. Kaya kakabit na natin siya. Alright. It's empty siya. It's orange. So ang ibig sabihin nun, Dexcool din ito. It came from the same chances. Alam ko na pwedeng mapalitan ng coolant, ibang klase. Pero this is orange and should be good. Galing sa orange na lalagyan. At bago natin na kabit na natin to. What? Mamaya na. Kailangan ko ng ikakat ko itong video para maiksi lang at dahil masyadong mahaba eh, di ba?
Okay. Ah. Sabi na eh. Mali yung butas. Ayan. Hindi nyo kailangang super higpit ito dahil plastic ito. Just keep it snug. Snug. Nandiyan pa ba kayo? Bilis, 19 minutes agad. Okay. Tapos nga ilalagay natin itong ditong hose dito para that's good. Tapos ito naman ilalagay natin siya dito. Ngayon gagamitin lang natin ng regular pliers para makita ninyo na po pwede ang regular pliers, hindi yung fancy na sandali lang, may parating. Ibabalik ko ito mamaya ha. Tsaka mukhang tagilid yun eh. Sandali lang. We're rolling again. Okay, thank you anak. Tingnan mo lang kung mawalan ako ng battery. Good. Kamusta kayo? Uli, we're back. Kanina may dumaan kapitbahay uli at inuusyoso ko ng ginagawa ko. Nakita niya yung tripod, nakita niya ng pinatay ko. Sabi ko it's just for my collection. Yung ginagawa ko dito. Kaya okay, how about gagawin natin yung pinakita ko sa inyo pwede yung pliers pero mas madali ay ito dahil ito ay nahawakan niya at nalalak niya yung katulad nito, lock na siya at hindi na ako magwawaring pisilin siya kasi pisil na siya. Ayan. Kaya habang ginagawa natin yan, dahan-dahan nating pinapasok ang hose natin.
May memory pa ako, anak. No, it's good. Good. Fast forward here. Okay. Dito tayo nagka-problema dito sa dugsungan na to. Kaya I wanna make sure na hindi ko masisira dahil kung galing ito sa isang another Buick and baka brittle din to, di ba? Kaya I wanna make sure na ito siya. There, at ito na siya. Oh, wait. Of course, kailangan nating ibalik yung kanyang mga locking pins niya para hindi mag-flop itong protected plastic niya. Okay. There. It's locked. Okay na. Ang kailangan na lang nito ay lalagyan natin ng kunin ko yung hose. I-hose ko to kasi may spill ng coolant para mawala yung amoy. Okay lang na i-spray ang Buick na to. Ewan ko yung kotse ninyo, pero karami ng kotse pwedeng yung spray, pero I would not encourage that unless kailangan lang talaga. Sa pagkakataon to, dahil may mga coolant spill siya sa mga isang linggo kasi itong ganitong problema, almost a week, kaya best na i-hose down ulit to, mawala yung contaminants, yung coolant, at hindi mangamoy. Iba kasi pag mainit ang makina, yung amoy na susunog na coolant, may kakaiba siyang amoy na hindi pleasant. At yun lang ang aking mensahe sa inyo. Ang video ko na ito, may memory pa ako, anak. That's good. Okay, let's mag-i-edit ko to dahil sobrang haba. Ang goal ko ay 15 minutes and under, pero don't quote me on that kasi it could be maring minsan sinungaling ako, bulaan ako. Kaya edit na si Mrs. T at lalagyan ko lang ito ng coolant and everything should be fine, at balik uli ang Buick at masaya uli si Mama meaning my mother-in-law. At si Mrs. T parating na, si Bunso na rito galing from church, and I'm happy na dito ulit ang pamilya at magkakasama ulit kami at the end of the day. Kaya, okay. Anak, you can turn it off na. Okay, ngayon nalagyan ko na siya ng coolant. Dexcool only ang ginawa ko, yung original nila para sa mga Chevys at American cars. Buick, GM, orange siya. At ngayon dahil malagkit siya, may pagka-sticky yung coolant at ito nga yung lagay ko muna siya dito. Dito yung luma. Oops, still spilling. Ito yung luma niya. Itatago ko ito dahil yung takip itatago ko. At ito, I don't know, we'll see kung ano. Pero tingnan natin. Pero most likely itatapon ko na to. Pero yung takip maaaring kailanganin ko. Ngayon, ang susunod na hakbang ay hugasan natin siya. Yep, pwedeng hugasan ng under the hood. Just be careful sa mga electronic stuff. At kailangan at ano ba to, ipo-point ko kayo dito. Yan, kamusta yan? Yan, magdidilig tayo ngayon para awkward itong aking posisyon kasi gusto kong makita ninyo, pero kung saan lang tumama yung
There's a filter. Mama. You don't want that. Ano to eh? Ito yung sa air filter niya eh. Ito rinse nyo lang ng maayos para mawala yung amoy kasi once na uminit yung makina, yung basanin yung coolant nasusunog, masama yung amoy. Ayun lang. Yan lang. There you go. At i-edit ko ito. Okay, magkano to? Teka, dito ako sa magkano ito, lakay, magkano? Itong ginawa kong to, kapag pupunta kayo sa mga dealership, I'd say $250 to $300. Ganon, kasi ito nakuha ko to ng $50. So online you can find this between 40, may iba pa nga 25, pero I would not buy that. Let's just say $50 ang kalakaran nito. At kung $50 ito sa dealership, they will charge you double, which is $100 yung pa kanilang labor. Hindi naman to, it will take an hour, kaya hindi to $150 ang charge, pero may mga taxes pa at mga miscellaneous stuff. Alam niyo naman ang mga taxes dito. Assuming na hindi crooked, hindi masama yung hindi criminal yung inyong mga yung ganid or nanloloko mga shop, kaya you're looking about 250 300. Nausap pa ng konti, pero that's fine. Nga pala, huwag kayong mag-spray na kapag napakainit ng kotse ninyo, yung kapapark nyo lang, gusto nyo, huwag kayong mag-iinit o mag-host, kasi bad things. Alam niyo naman, ang init na bakal kapag biglang lumamig, disaster, diba? It will ruin your day, maybe your life. Kaya wag, hayaan nyo munang lumamig. May mga steam ng konti, pero that's nothing. Hindi talaga mainit na to, kaya safe. At yun, nakatipid tayo. Katipid ako ng that price. Kaya importante rin na matuto kayo. Basic lang. This is very basic. This is isa sa mga simpleng pag-aayos, pagkukumpuni. Kailangan nyo na malaman ng mga batas din, tulad ng coolant, hindi nyo pwedeng spill basta-basta. At kung may spill man, do your best to clean it up. Kaya kasi lason din to pag nabilaan ng mga hayop tulad ng aso, pusa, it will kill them kasi it's poison. At syempre, katulad nakita ninyo, nag-spill ako noon, pero I corrected it by cleaning it up. Pero na-aksidente. Marami lagi ang cases na na-aksidente, nag-spill ang oil dahil hindi natakpan. At lahat ng iyon sa city, they all end up sa lake natin, sa water system natin, which is not good. Kaya agad maaari, may iniiwasan yun. Kaya kung may ma-aksidente, you can't do anything. Dalawang sakyan nagbanggaan, all the fluids are everywhere, diretso sa kanal, diretso sa lake. You can't do anything about that because hindi naman araw-araw nangyayari yun. Yun ang sinasabi ko, yung mga tao sinasadya talaga, yun ang masama. Okay? Bilang kaibigan ko at nakatuwad ako dito, nakatuwad ang tuhod, nakatuwad ang puwet. Gusto kong mapagkasya dito, and someday magkakaroon ako ng magandang lente, and it'll be fun kasi I love doing this stuff. I know na wala akong masyadong followers, and I really don't care about that. Ang care ko yung mga tao na nanonood ngayon at interesado at nabibigyan ko ng informasyon. Kahit isa o lima sila, masaya ako. Tsaka I can look back at this, ganun pala ako, ito mga ginagawa ko noon. Maybe may improvement o maybe may aral na matutunan sa mga nakaraan. Kaibigan, padayon.
tuyo. Good. She's back on the road again. She's ready to go.